Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Grabe na ang Duterte. Napaka-agresibo na ng kanilang pagtatayo ng iba-ibang parallel groups na ang binubuo nila sa iba-ibang lugar. Kasi sinasabi naman nila yung strategy nila, uulitin daw nila yung kay Digong, di ba? Hindi daw sila aasa sa mga politiko. Kasi alam nila ng mga governors, mayors, congressmen, saka mga senators, hindi kanila yan. So, ang ginagawa nila, nagtatayo sila ngayon ng mga parallel groups na mangangampanya para kay Sara or kung sino man ang kandidato nila. At makikita natin napaka-agresibo talaga nila. Samantalang tayo sa oposisyon, parang hindi pa tayo gumagalaw, sentry. Kailangan yata mag-double time na rin tayo. Anong tingin mo? Ako I agree, Tony. Pero yun na nga, kasi marami nag-aantay ng sinyales galing kay Mayor Lenny. Pero palagay ko with her recent statement, medyo natuldo ka na yan. So it's now time to move na hindi ka maakusahan na hinahati mo. Hindi natin hinahati. Kasi binubuo nga natin eh. Kailangan meron tayong kandidato. Kaya ito, tinutulak natin. Ultimately, kung sino yung mas magaling dyan by next year, yun ang mapipili at yun ang pagtutulong-tulungan nating gawing presidente ng Pilipinas. So, I agree. Ito na. Kailangan na nating mag-double time. Kaya nga precisely, within the next few weeks, mag-aanunsyo po kami, no? Na para sisimulan na namin yung RISA na movement. Pero Sentry, halimbawang si Mayor Lenny ay hindi na nga talaga tatakbo kasi nag-declare na siya. Pero marami kasi gusto si Lenny. Kita naman natin sa survey, Lenny pa rin. Kahit yung mga pro-Marcos, yung mga Marcos loyalist, ang gusto nila, kung magsasanib pwersa, yung pinupropose mong pagsasanib pwersa ng oposisyon, ng at saka ng administrasyon, Lenny pa rin yung nakikita nila. Ang problema, kung si Lenny ay hindi tatakbo, hindi kaya ang maging result nito ay hindi natin mabuo yung anti-Duterte United Front, tawagin ko ng United Front laban nga sa Duterte. Kasi parang lalabas halimbawa, baka tumakbo si John Vic Rimulya. Sabihin niya, hindi naman si Lenny tatakbo, magpatakbo na rin lang ulit tayo ng sarili nila. Ibig sabihin sa admin. Yun yung may mga naririnig akong nawo-worry sa ganung senaryo. Ano bang tingin mo diyan? Ito tingin ko diyan, attorney. Sa ganitong panahon, magmamayo ng 2026 hanggang mga Mayo ng 2027, yung mga iba't ibang interesadong tumakbo ay tutubukan muna nilang ipresenta yung sarili nila. Pero second quarter next year, Abril, Mayo, pag nakita nilang hindi pumapatok sa takilya yung kanilang kandidatura, magsasanib puwersa na ngayon. Doon na ngayon yung mga usapin na, sige, tayo na lang mag-explore o tayo magsama-sama para mas lumakas. Doon mangyayari yon. Pero in the meantime, yung individual, yung naniniwala tayo na kandidato natin na magaling, edi yun muna ang itulak natin. Pero kung kinalaunan ang tadhana pumapanig sa isang kandidato, edi eventually yun ngayon yung pag-uusap-usapan para lumakas yung pwersa, magko-coalition building, yung admin tsaka itong middle forces. Kasi kung yung kandidato ng middle forces ay hindi bukas sa pag-aalyansa with the administration, mangyayari nito three-way race tayo, attorney. Si Sara, yung middle forces, tsaka yung administrasyon. Yun, dehado tayo sa ganun laban. Kaya ito, sige, subukan muna natin. Kung sinong sige, si John Vic, subukan niya. Si Bam Aquino, subukan niya. Itong si Rizal Ontiveros, subukan nila. Kung sino ang mas kumagat yung tao by first quarter or early second quarter next year, edi yung iba atras na yan, yung iba makikipagsanib pwersa,
Oh, itong isa yung presidente, itong isa yung vice. So para buo, mano-mano ang laban with Sara Duterte. Pag sa ganun ng senaryo, ay may tulog talaga ang mga Duterte. Kung mano-mano. Kanina, actually, alam mo ang pino-float na na pangalan na Sentry, kung si Lenny talaga ay hindi tatakbo, syempre si Bam nababanggit. Pero alam mo ba, ang binabanggit nila kasama ka eh. Sabi nila, lalo na dito nakita yung tapang mo na yung mo. Kaya sabi nila, itanong mo nga kay Trillanes kung hindi ba siya bukas na tumakbo. Ano bang sagot mo diyan? Ito po, ganito, ang aking pananaw, alam ko yung limitasyon ko rin eh. Kasi, alam niyo, attorney, hindi ako magaling na kandidato. May mga tao, may mga politikong magaling maging kandidato eh, no? So ako, hindi ako yon. Pangalawa, ay hindi rin ako marunong mag-raise ng funds. Diyan ultimately yan eh. Kahit sabihin nyo, honest na to goodness na campaigning, kailangan pa rin ng resources. At sa buong political career, hindi ako maka-raise ng pondo gaano. So, kumaga, dito na lang. Pero palagay ko, mas ang galing ko ay naangkop sa pag-suporta, pagtulak. So yun ang gagawin natin. Aktibo naman natin gagawin yan kahit umikot pa tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas para sa ating kandidato. So yun po ang ang ating pananaw diyan. Oo, alam naman natin very vocal si Sentry. Siya ang preferred niya kung hindi tatakbo si Lenny, si Risa. Tulad nga ng sinabi niya, may meeting nang gagawin, pagtitipon para pag-usapan yung pagbubuo na ng Risa na. Hindi naman ibig sabihin na for president 'yon, pwedeng for vice president, pero ang importante makapaghanda na. Actually Sentry, ito nga ang malungkot eh. Wala silang alam ng marami na si Risa Hontiveros ang pinakamagaling na dapat maging presidente natin. Alam naman natin yung pinakita niya, sino ba ang yung dati, yung iba nag-aalangan kay Kibuloy. Maraming senador, yung mga hearing sa Senate, naalangan kay Kibuloy. Si Risa, hindi. Doon sa illegal na pugo, sino ang nanguna doon? Si Risa Hontiveros yun. Yung nagsisimula pa lang na parang Kibuloy sa Surigao. Dinagat. Sa Dinagat. Si Senior Aguila. Kinitil na kaagad, usbong pa lang, nip in bad the bad na. Si Risa Hontiveros yun. So ibig sabihin, ganyan ang kailangan nating leader. Kung gusto natin, ay di ba, matagal na tayo naghahanap ng matapang. Si Duterte kaya nga binutuhan ng 2016 dahil matapang daw. Si Risa subok na yan. Subok na kung tapang. At saka kung sa yung pagiging mabuti ang puso, doon naman ang pinagkaiba ni Duterte sa ni Risa. Si Risa, makikita natin mabuti ang puso. Kaya lang, pagdating talaga sa survey, Sentry, hindi tumataas si Risa eh. Kumbaga, kung ikukumpara mo kay Lenny, kay Sara, yun yung wino-worry ng iba. Parang, ako nga, ang sinabi ko sa vlog ko kanina, sabi kasi ikaw, sinasuggest yung pangalan mo, sabi ko, alam nyo ang malungkot sa bansa natin? Ang mga galing na dapat maging presidente, vice-presidente sa atin, sila Risa, sila Trillanes. At sa totoo lang, ang mga dapat maging mga leaders natin, tama, si Laila, sila Luke Spirito. Siguro ako, nakikita nyo naman yung mga ideya ko, maganda makapasok sa Kongreso. Kaya lang nakakalungkot, hindi kami mananalo ni Sentry. Kung magtatakbo siyang presidente, hindi yan mananalo. Ako, nakailang takbo na sa party list, hindi na nanalo. Yun ang malungkot eh. At yun din yung kay Risa. Alam natin na si Risa yung pinakamagandang maging presidente. Pero ang hirap yung pinag-uusapan natin yung paano mananalo. Ikaw, Sentry, paano mo sasagutin yung tungkol kay Risa? Ito po ang obserbasyon namin. Kasi nagkakandak po kami ng survey. May mga head-to-head scenarios kami. Si Risa, laban kay Sara.
At dumidikit na yung laban. Pero pagka doon sa mahabang listahan na nandiyan si Lenny, nasasapawan siya ni Lenny. Kaya nga ngayon na umatras ng formal si Mayor Lenny, kung tatanggalin siya sa listahan ng pagpipilian, paano mo naman ilalagay perme? Wala nang ang plano tumakbo. Di doon mo makikita ngayon, pag tinanggal mo yung pangalan niya doon sa survey na yun, doon mo makikita kung saan pupunta yung mga ang pinili si Mayor Lenny. At kumpiyansa ako na karamihan nun ay ang pipiliin ay either si Bam or si Risa. So ganun lang po yan. Kasi sa surveys, meron tinatawag yung validity criterion. Kasi itong mga survey firms natin, kung gumawa sila ng listahan, talagang sama-sama na lahat, kahit imposibleng mangyari, pero ando doon lahat. Doon naman nakatingin yung media natin, doon naman nakatingin yung mga kababayan natin, hindi naman po nangyayari yun. Ang nangyayari, yung talagang mga tumatakbo o desididong tumakbo, yun ang ilagay mo sa survey para makita mo kung ano magiging itsura. Kasi hindi naman mangyayari na tatakbo sabay-sabay si Lenny, si Bam, si Risa, hindi naman mangyayari yun. Nandoon pa si Kiko, di natural magkakainan po ng boto yon. Isa lang sa kanila ang tatakbo at alam nila yan. Alam natin lahat yan. Pero itong survey firms, permi nilang sinasama-sama lahat. At ngayon, na nagsabi na si Mayor Lenny na ayaw niya na, sana naman wag na siya isama sa survey para maliwanag kung saan pupunta yung mga pumipili pa sa kanya.